Gamit ang isang kamay, pinagpatuloy ni Rika ang pagtitimpla ng gatas ng bata. Rika, ako na dyan. Narinig niya ang sabi ni Manang kaya agad siyang napalingon sa likuran. Kinuha nito ang bote ng gatas sa kanya at saka nilagyan ng tubig. Pagpasensyan mo na si Clyde, nadala na kasi siya sa mga pabayang yaya na nakukuha niya sa agency. Minsan na kasing na-ospital ang bata dahil sa kapabayaan ng yaya. Kwento ni Manang. Okay lang po yun, naiintindihan ko po. Mahinang sabi niya. Sa maghapong yun, di siya pinansin ni Clyde. Tamang nakamasid lang to sa kanya pero hindi siya nito kinikibo. Marahil ay hindi talaga nito nagustuhan ang ginawa niyang pag-iwan sa bata. Kinakabahan na siya noon na baka bigla na lang siyang patalsikin ni Clyde. Lingid sa kaalaman niya sa mga sandaling iyon, hindi siya magawang harapin ni Clyde dahil sa nangyari na nagdaang gabi. Paulit-ulit kasi bumabalik sa alaala nito ang aksidenteng pagdidikit ng mga labi nila. Kaya komportabling humarap sa kanya. Kasalukuyan naglalaro sa kwarto si Narika at Miguel nang bumungad sa pinto si Clyde. Bihisan mo mga bata, magsisimba tayo. Anito at biglang natigilan si Rika. Tayo? Kasama po ako, sir? Alanganing tanong niya. Oo, bakit? May problema ba? Gumuhit ang alanganing ngiti sa mukha ng dalaga. Wala po kasi akong susuotin, sir. Pag-amin niya. Naglakad papasok sa kwarto si Clyde at saka nito binuksan ang cabinet. Tumambad sa kanya mga nakahanger na damit pambabae. Pumili ka na lang dito. Bilisan niyo na lang para makahabol tayo sa panghuling misa. Hihintayin ko na lang kayo sa kotse. Anito bago to lumabas ng kwarto. Nakaalis na si Clyde pero hindi pa rin magawang tumawag ni Rika. Rika, ako nang bahala magbihis sa bata. Magpalit ka ng damit at naghihintay pa sa labas si Clyde. Bungad ni Manang. Maramang pinakyat to ni Clyde para pagmadaliin siya. Ano pang hinihintay mo? Tinag na dyan. Ayaw ni Clyde ng babagal-bagal. Ani Manang na nooy lumapit na sa bata. Tahimik at nakatungo lang ang ulo ni Rika habang nagmimisa. Iniiwasan niyang mag-angat ng ulo sa takot na baka may makakita sa kanya. Kalong-kalong noon ni Clyde ang bata na nooy nakaupo sa bandang kanan niya. Para silang isang pamilya kung titingnan. Walang mag-aakala na hindi sila magkaano-ano sa posisyon nilang iyon. Ang cute ng baby. Kamukhang kamukha ng mommy. Narinig niyang sabi ng babae na nakapwesto sa gawing likuran. Bahagyang umusog si Mika papalayo sa mag-ama, pero agad namang humabol sa kanya ang bata kaya pinasa ito ni Clyde sa kanya. Natapos ang misa na hindi namamalayan ni Rika. Rika, wala ka pa bang balak tumayo dyan? Narinig niyang sabi ni Clyde. Kanina pa pala to nakatayo at naghihintay sa kanila. Bahagya itong yumukot kinuha sa kanyang bata pagkatapos ay nagpatiuna na itong lumabas. Mag-dinner muna tayo bago tayo umuwi. Ani Clyde habang naglalakad sila papunta sa kotse. Pilit nagpapakuha sa kanya ang bata noon kaya tumigil si Clyde sa paglalakad. Kinuha nitong nakasabit sa bag sa leeg niya na naglalaman ng mga gamit ng bata. Pagkatapos ipinasa nito sa kanya si Miguel. Pamilyar si Rika sa restaurant na pinasukan nila. Madalas din kasi siyang kumain doon kasama ng mga kaibigan niya. Biglang kumabog ang dibdib niya na matanaw niyang naglalakad papalabas ang mga pinsan niya. Habang papalapit ng papalapit ang mga ito, palakas ang kabog ng dibdib ng dalaga. Diyos ko, anong gagawin ko? Ilang di pa na lang ang layo ng mga ito nang bigla niyang sunggaban ng halik sa labi si Clyde. Nanlaki ang mga mata nito na nooy napakahawak lang sa likod niya. Para saan yun? Pigil ang emosyong tanong ni Clyde nang bumitaw si Rika. Sorry po, may pinagtataguan lang po ako. Nahihiyang sabi ng dalaga. Napakanot ang noo ni Clyde. Sino? Hindi pa nakakasagot si Rika nang biglang may magsalita mula sa likuran niya. Grace, darling, is that you? Nagtatanong ang mga matang tumingin si Clyde sa dalaga. Gumuhit ang alanganing ngiti sa mga labi nito. Mariin muna tong napapikit bago lumingon sa likuran. Tita Belle? Tanging naisambit ng dalaga. Todo ang kabog ng dibdib ni Rika noon. Mukha kasing dead end na siya. Hindi niya na magagawang magkaila pa dahil huling-huli na siya ni Clyde. How's your mom? Tanong ng tita niya matapos sumalik sa pisngi niya. Nakabalik na po pala kayo mula sa US? Oo, ngayon lang. Dumiretso muna kami dito para mag-dinner. Hindi mo ba napansin ang mga pinsan mo? Tanong nito. Alanganing umiti ang dalaga. Nandito rin po ba sila? Kunway sabi niya sabay lingon sa likuran. Yeah, naulang silang lumabas sa akin. So, how's your mom? Muling tanong nito. Baka po okay naman tita. Alanganing sagot niya. Napakunot ng noo ang tita niya. Baka, what do you mean by that? Di ka pa rin ba bumabalik sa inyo? Napabaling ang tiyan nito kay Clyde at sa batang hawak ito bago ito muling bumaling sa kanya.
Tita, it's not what you think po. Agad na sabi niya. Alanganing umiti si Clyde saka ito tumayo. Hello po, I'm Clyde. Anito't inabot ang kamay sa babae. Hi, I'm Belle, Grace's aunt. Kapatid ako ng daddy niya. Anito. Napakunot ang noo ni Clyde. Grace? Anito sabay baling sa dalaga. Ngumiti ang babae. Yeah, si Grace. Anito't sabay turo kay Grace. Napatango-tango ang ulo ni Clyde nung sumakay na lamang. Nice meeting niyo po, ma'am. Nakangiting sabi nito. Ikaw sigurong dahilan kung bakit tumakas si Grace sa fiancé niya. Nakangiting sabi ng babae. Tumakas? Muling napatingin kay Rika si Clyde pero ngumisi lamang ito sa kanya tsaka ito bumaling sa babae. Tita, please, saka na lang po ako magpapaliwanag sa inyo. Please don't tell Lolo na nakita niyo ako. My God, Grace, it's been 2 months already. Hanggang ngayon ba naman di ka pa rin nagpapakita sa lolo mo? Nakapagbakasyon na ako't lahat hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin umuwi sa inyo? Tita, please, not here. Pakiusap niya. Hinawakan siya sa isang braso ng tita niya at saka siya nito hinila. Pero bago pa sila makalayo, nakangiting bumaling ito kay Clyde na nooy halatang naguguluhan na rin sa kanila. Wait lang pogi kakausapin ko lang ang pamangkin ko. Anito at saka siya hinila papunta sa kabilang mesa. Napakunot ang noo ni Clyde. Coincidence ng bang kapangalan niya si Grace? Sinong lalaking yun at ang batang kasama niya? Agad tanong ng tita ni Grace. Bahagya pa tong nilapit ang mukha sa kanya para hindi marinig ni Clyde. Boss ko po yun. Anak naman niya po yung bata. Aniya. Boss? Bakit magkasama kayong parang magjowa? Huwag mong sabihin tinakbuhan mo si Kiefer para lang kumabit sa Clyde na yan. Tita, ang tagal na po namin di nagkikita ni Kiefer. Hindi ko na nga po alam ba itsura niya ngayon eh. Hindi lang po kasi maintindihan kung ba't kailangan kami ipakasal kung wala naman kaming feeling sa isa't isa. Hindi ba't malapit kayo sa isa't isa noon? Natawa si Grace. Tita Belle, mga bata pa lang po kami noon. Wala na po sa akin yun. At sinong gusto mo? Yung pogi na yun? Anang tita niya sabay nguso kay Clyde. Wala po kaming relasyon. Oh, talaga? Tita, ngumisi ang tita niya. Siya, sige, wala na kung wala. So, kailan mo balak bumalik sa inyo? Lumungkot ang mukha ng dalaga. Hanggat hindi po isinusuko ni Lolong kagustuhan niyang ipagkasundo ko kay Kiefer, hindi po ako uuwi. Napabuga na lang ng hangin ng tita niya. Inabot nito ang isang kamay niya at saka pinisil. I'll see what I can do. Susubukan kong alamin kung nagbago na ba ang desisyon ng lolo mo. Just watch on your phone and wait for my call, okay? Thanks, tita. Ani at sa kanya tuniyakap. Hindi ko sasabihin sa lolo mo na nakita kita, pero hindi mo ako mapipigilang sabihin sa mommy mo. I am sure nag-aalala na yun sa'yo. Napangiti si Grace. It's okay, tita. Please tell mom wag na po siya mag-alala. Okay lang po ako. Seryosong mukha ni Clyde nang bumalik siya sa mesa nila. Tahimik lang to habang kumakain. Alam ni Grace na sa mga sandaling iyon, tumatakbo ng isip ni Clyde sa maraming katanungan tungkol sa kanya. Kabalo siya noon sa kung ano sasabihin nito, kaya hindi niya magawang lunokin ang pagkain niya. Pero hindi siya kinumpuntran ni Kyle ng mga oras na yon, bagay na lalo nagpakabog ng dibdib niya. Nang makarating sa bahay, agad bumaba ng kotse si Clyde saka umikot sa gawin nila para kunin ang batang nooy nakatulog na. Todo ang kabog ng dibdib niya habang binubunutan niya mga ama paakyat sa kwarto. Wait for me outside. Ani Clyde na makapasok sila sa silid ng bata. Kalmado ang boses pero dumadagundong yun sa pandinig ng dalaga. Yun na kasi ang hudyat na uusigin na siya nito. Pag nagkataon sakali siya bubulutin. Matapos tawagin si Millie para magbantay sa bata, dumiretso si Clyde sa garden para doon sila mag-usap. Tahimik lang na sumunod siya sa binata. Now tell me, sino ka ba talaga? Ano ang pakay mo rito? Agad na tanong ni Clyde na makarating sila sa garden. Pinagsalikop na nito ang dalawang braso at seryosong tumingin sa kanya. I'm sorry. Nakayokong sagot niya. Hindi yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Sino ka? Bakit nagpapanggap ka na iba kang tao? Humila si Clyde ng sila at saka ito naupo. Sit down. Anito at saka nito binatak ang isang sila para sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Grace ang sila at saka siya naupo. Ano ang totoong pangalan mo? Bakit kailangan mong panggap na ibang tao? Seryosong mukhang tanong ni Clyde. Grace po ang totoong pangalan ko. Erica Grace. Hindi ako masamang tao. Naglayas lang ako sa amin kaya ako nandito. Halos lumundag ang puso ni Clyde na marinig ang buong pangalan ni Grace. Pero hindi niya yon pinahalata. Sa halip, mas lalo niya pang sinindak ang dalaga. Alam mo bang pwedeng-pwede kitang ipadampot sa mga pulis ngayon?
Bakit kailangan baguhin mo pang pangalan mo? Hindi nakakibo si Grace na nooy nakatungo lang ang ulo sa sahig. Ano bang tinakbuhan mo sa inyo? Dugtong ni Clyde. Napayo ko si Grace. Mahabang kwento po, sir. Aniya. It's okay. Ikwento mo at makikinig ako. Anitong nooy pinagsari ko pa mga braso at seryosong tumingin sa kanya. Napayo ko ang dalaga. I'm sorry, sir. Personal ko na pong problema yon. Ang masasabi ko lang po sa ngayon, hindi po ako masamang tao. Wala po akong balak na masama sa inyo. Naningkit ang mga mata ni Clyde. Hinila ang silyang papalapit saka ito bahagyang nilapit sa mukha sa kanya. Todo ang kabog ng dibdib niya noon, pero buong tapang na sanalubong niya ang tiga nito. Paano ko naman masisiguro na nagsasabi ka nga ng totoo? Paano kung kasabot mo pala yung babaeng nakita natin kanina sa restaurant? At yung paghalik mo sa akin kanina, parte ba yon ang plano niya? Come on, tell me. Sino-sino bang kasabot mo? Di nakaimik ang dalaga na nooy napatitig na lang sa binata. Walang kamali-mali ang dalawa noon na mula sa itaas pinapanood sila ng kasambahay na si Millie at ang 18 anyo silang kasambahay na si Joy. Ano kayong pinag-uusapan nila? Ba't parang umiiyak si Ate Rica? Tanong ni Joy. Oo nga, mukhang galit si Sir Clyde. Dagdag ni Millie. Kayo talagang dalawa, napaka-chismosa ninyo. Ani Manang na nooy kasalukuyang pinapaltan ng damit ang bata. Naku Manang, baka po paalisin din ni Sir si Rica. Nag-aalalang sabi ni Millie. Bakit? Meron lang di pagkakaintindihan ng dalawang yon. Kilala ko si Clyde. Kapag galit siya sa tao, galit siya. Hindi sila makakaabot na garden ng tahimik kung taglang galit siya kay Rica. Kunot ang noong nagkatinginan ang dalawa. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Huwag kayo mag-alala kay Rica dahil sigurado hindi siya paalisin ni Clyde. Napangiti ang dalawa. Napalapit na rin sila kay Rica. Madalas kasi tinutulungan sila nito sa gawaing bahay. Sige na, matulog na kayong dalawa at ako nilang magbabantay sa bata. Nang makalabas ang dalawa, dumungaw si Manang sa bintana. Tanaw niya mula roon ang seryosong pag-uusap ng dalawa. Ano na naman kaya ang nangyari? Nangingiting bulong nito at saka ito naglakad pabalik sa bata. Ano? Hindi ka pa rin naamin? Tanong ni Clyde. Hindi pa rin umiimik noon si Grace kaya kunway tumayo si Clyde. Kung ayaw mo magsalita, i-report na lang kita sa mga polis. Ani at sa kanya dinukot ang cellphone niya sa bulsa. Biglang napatayo si Grace at pinigilan ng kamay niya. Magsasabi na ako ng totoo. Mabilis na sabi nito. Muli, hinila ni Clyde ang silya at saka siya naupo. Sunod namang naupo si Grace. Tumakas ako sa amin dahil ayoko magpakasal sa kababata ko. Forced marriage? Uso ba ba ang ganun ngayon? Tumango ang dalaga. Bakit ayaw mo sa mapapangasawa mo? Bata pa lang po kami nung huli kaming nakita. Maliban sa pagiging magkaibigan, wala naman kaming naging malalim na relasyon noon. Kaya ba't kami magpapakasal? Bakit nga ba? Ganting tanong ng binata. Nangako kasi ang lolo ko sa matalik niyang kaibigan bago mamatay na ipapakasal kaming dalawa. Kahit katiting ba, wala ka man lang feelings dun sa lalaki? Natawa si Grace. Feelings? Ang payatot kaya nun, tapos puro alambre pang ngipin? Napakagat sa labi si Clyde at tila nagpipigil ng galit. Pero hindi yun napansin ng dalaga dahil hindi ito nakatingin sa kanya habang nagkukwento. Payatot pala ha? In short, wala kang gusto sa kanya? Kung gusto ko siya, hindi ako tatakas at magpapakalayo-layo ng ganito. Ang dami kayang hirap ang tiniis ko para na makatago sa kanya. Paano kung hindi na siya payatot ngayon? Magugustuhan mo kaya siya? Natawa si Grace. Imposible. Ang baduy-baduy kaya ng manamit. I'm sure hanggang ngayon ganun pa rin ang isang yon. I don't think pa-in-love ako sa kanya. Never. Muling napahagat sa labi si Clyde. Napaamba pa ng kamay. Pero hindi niya napapansin ng dalaga. Sigurado ka bang magkaibigan kayo dati? Mariing tanong niya. Oo naman po, pero sobrang bata pa namin noon. If I'm not mistaken, Kiefer was 7 and I'm just 5 years old. Sa ganong edad, marunong ka na makipagplastikan? You make him believe that you are okay with kahit hindi naman. Napakunot ang noon ni Grace. Malapit po siya sa akin noon, pero wala po akong gusto sa kanya. Kaya hindi mo tinangkang makipag-usap man lang sa kanya? Basta mo na lang siyang tinakbuhan? Sir, retired general ang lolo ko. Malawak ang impluwensya sa military at maging sa polis. Wala po akong kalaban-laban kapag ginamitan ako ng puwersa ni lolo. Kaya mas pinili mo na lang takbuhan ng fiancé mo. At pagmukhaing kawa-awa, nasaan ang konsensya mo? Biglang napataas ang boses niya. Sir, ba't parang affected naman po yata kayo masyado? Tanong ng dalaga. Bigla siya napaiwas ang tingin.
Di niya na kasi kinakaya ang mga revelasyon ni Grace kaya hindi niya maitagong kinikimkim niyang emosyon. Okay lang po kayo, sir? Muling tanong ng dalaga. Siguraduhin mong totoo yung mga pinagsasabi mo, ha? Kunway sabi niya. Opo, totoo po yun, sir. Mayaman ka pa pala sa akin. Paano kita gagawing ngaya niyan? Sir, wag niyo na pong intindihin ang totoong pagkatao ko. Okay lang naman po sa akin maging yaya kaya wag niyo naman po akong patalsikin. Hindi po ko kayang bumalik sa amin So it's Grace, not Rika? Tanong niya. Palayo ko lang na ginawa yun. Alanganing umiti ang dalaga. Yes po, sir. Stop calling me sir, nanliliit ako. Tsaka bakit ka ba nampo sa akin? Ilang taon ka na ba? Kunwari tanong niya. 24 po. 26 pa lang ako. Wag mo na akong pinupo. Hindi mo na po ako paaalisin, hindi ba? Alanganing tanong ni Grace. Gumuhit ang pilong ngiti sa mga labi ni Clyde. Ito ang pagkakataon niya makabawi sa lahat ng panlilibak sa kanya ng dalaga. Depende, aniya. Napakunot ang noo ni Grace. Depende po saan. Kung sasagutin mong tanong ko at susunod ka sa mga kondisyon ko. Biglang natigilan si Grace. Ano po yun, sir? Clyde. Yun ang gusto kong itawag mo sa akin. Ngumiti ang dalaga sabay tumango. Okay, Clyde. May isa pa akong tanong sa'yo. Seryosong napatingin si Grace sa kanya. Wala ka bang balak makipag-usap sa lalaki? I'm sure nasaktan yun sa ginawa mo. Saka na lang siguro. Di ko rin naman alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Tumango-tango si Clyde. So anong gagawin ko sa'yo ngayon? Di na kita pwedeng gawing ngaya. Baka malagot ako sa lolo mo pag nalaman nilang pinahihirapan kita rito. Sir, wag na naman po akong paalisin. Ayoko pa pong umuwi sa amin. Pakiusap ng dalaga. Isang tawag mo pa ng sir? Ako mismo maghahatid sa'yo sa lolo mo. Seryosong mukhang sabi niya. Napataas ng kamay si Grace. I'm sorry but please let me stay. Kahit ano kaya kong gawin, wag mo lang akong ibalik sa amin. Naningkit ang mga mata ni Clyde. Kahit ano, sigurado ka? Alanganing napatangong dalaga. Kailangan ko ng tatay yung nanay kay Miguel. Kaya mo bang maging asawa ko? Napakunot ang noo ng dalaga. Asawa? Tanong nito. Yeah. Seryosong sagot ni Clyde habang nakatingin sa dalaga. Natawa si Grace. Joke ba yun? Tinakbuhan ko ngayon pinakakasal sa akin ng lolo ko. Tapos eto ka, aalokin mo kung maging asawa mo? Okay ka lang? Hindi naman katulad ng sa lolo mong aloko. Seryosong mukhang sabi ni Clyde. Nilapit niya ng bahagya ang mukha sa dalaga bago siya muling nagsalita. Wala akong gusto sa iyo, Grace, at wala akong balak na makipagrelasyon sa iyo. Naniningkit ang matang sabi niya. Bahagyang napasandal sa sila si Grace, pero hindi to bumibitaw ng tingin sa kanya. Hindi mo kailangan magpakasal sa akin. You only need to act.